Contractor ang unang nag-offer. So, ibig sabihin, congressman, contractor pa. Contractor pa. Yung isa naman, legit na kontratista, contractor. At 2 beses silang inoferan. At pinaabot kung kanino mang Poncio Pilato yan. So, una, inoferan sila, tapos siguro tig 1 bilyon, siguro, according sa kwento nila, lumalabas na inoferan sila ulit. Kung alam mo kung ako yan, sinuntok ko yan. Isipin mo, SILG ka. Tapos yung kapatid mo, ombudsman. Doon palang questionable na eh. Ano bang tingin nyo sa aming magkapatid? Bayaran? Ang taas ng posisyon namin. Parehas kaming secretary, cabinet member. Ibig sabihin, kami katiwala ng presidente. Tapos susuhulan mo kami? Doon palang sabit na itong 2 Rimulya. Dapat yan, pinahuli na nila. Dapat yan, kinasuhan na. Wala kayong ginawa, insulto yan. Insultong ano yan? Ibig sabihin, nasa pag-uugali nyo talaga ang nalalagyan. Kasi hindi lang 1 beses eh. Inulit pa. So, siguro kulang yung offer natin. Baka ganun na nasa isip. Kulang yung offer natin. Dagdagan natin. Tapos wala kayong ginagawa. Nako, baka naman mga sir, baka lang naman ako yung nagtatanong laang, ha? Baka naman nagpapataas kayo ng presyo. Baka kulang ang 2 billion. So gusto nyong dagdagan. Imposible wala kayong ginawa, ni hindi man lang kayo nagalit. Kung ordinaryong politiko nga lang yan, baka sinapak kayo pa. Diba? Anyway, remulya kayo Medyo remulya kayo Kayo, sa tingin ninyo, ano ba dapat ang ginawa ng isang secretary, SILG, at isang ombudsman na dating SOJ nilalagyan? Ano ba dapat ang reaction nila? Dapat ba hinuli? Or sa tingin ninyo, kayo maglagay nyo sa comment section, sa tingin ninyo, nagpapataas lang ng presyo? Magkapatid. Agad daw niyang isinumbong ang pagtatangka kay Pangulong Bongbong Marcos. Bawat subok na suhulan ako, nire-report ko kagad sa Pangulo to. Refused po both times. Ayan, isa pa yan. Sinumbong niya sa Pangulo. Tapos yung Pangulo walang ginawa. Pambahira, sabit kayong lahat dyan. Sinusuhulan kayo patungkol sa ghost projects. Sinuhulan ka, wala kang ginawa. Walang ginawa si Boying. Sinumbong mo sa Pangulo, wala ding ginawa. Di ba yan nga ang malaking reklamo dyan kay Bongbong? Kung hindi nga siya mastermind, to the very least, hinahayaan niya mangyari yung mga katarantaduhan. Yung mga krimen, hinahayaan niya. Anong klaseng Pangulo yan? Di ba? Nahuhuli rin kayo Hindi kami papayag, hindi ko kami magpapabili. Ayon naman kay Ombudsman Boying Rimulya, hindi siya ang direktang kinausap ng sinasabi ng kapatid na nagtangkang manuhol. Walang direct offer Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Parang mahihirapan din tayo prove ang kaso. Ayan. So iba naman ang style ni Boying, 'di ba? Ito naman si Boying, walang direct hint. Mahirap patunayan yung kaso. So nagkakaroon na sila ng exit plan. So magkaiba sila, 'di ba? Si John Vic naman nagsumbong sa presidente. Si Boying hindi niya matansya kasi hindi direktang nag-offer. Siguro sabi, hindi ko lang alam. Ito example lang, example. 'Di ba Boying may kaso yung anak mo? Nahulian ng high-grade cause yan. Meron akong 2 million sa bahay. Hati kayo magkapatid. Walang direct hint. Wala naman sinasabi na para sa inyo, kalimutan nyo na yung ghost projects. Walang direct. Baka ganun. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ni Boying na walang direct hint. No? Pwede rin na baka kaya hindi tinanggap ng magkapatid na Rimulya. Hindi ka naman nag-o-offer ng maayos Hindi namin alam kung offer yan o baka mamaya padama mo lang yan. Ayusin mo yung offer na matanggap nila. Di ba? Sa madaling salita, lalong lumalabnaw ang naratibo nitong 2 magkapatid. Kasi ito lang ang issue. Yung possibilities lang, posibleng inoferan sila talaga. Tapos, hindi nila tinanggap, pero nagkaroon sila ng pagkakamali dahil hindi nila inaksyonan. Krimen po yun. Bribery po yun. Or pwede naman na nagpapalusot lang tong mga ito. Na wala naman talagang offer. Para sa kanila, pinapalabas lang nila na isipin ng taong bayan na kung sino man ang ilalabas nila na sangkot na mastermind sa ghost projects
legit. Dahil kaming dalawang Rimulya, kaming dalawang magkapatid, hindi nabibili. Yung dalawa lang yun. Pero alam nyo, kayo, tanungin ko, saan sa tingin ninyo ang totoong nangyari? Ako, kung tatanungin nyo ko, in my opinion, hindi nangyari yun. Walang ganon. Kumbaga sa walang tayo. Yung mga pilingerong walang tayo. Oy, walang ganon. Walang offeran nangyari. Dahil, kadadaldal nito. Lalo to si Boying. Nuknukan ng daldal to. Pati yung kapatid niya, epal sa camera, di ba? Ituturo nila yan. Pag itong dalawang to, walang naituro, at puro lang dakdak, at puro lang kwento, asahan nyo, fake news yun. Oo. Imahinasyon. Imahinasyon lang nitong dalawang yun. Di ba? Let us remember this. Sila ang nagpadala kay PRRD sa dahig sa kasong ilang libo pero na napatay pero wala silang ma-produce na libo. Ano ibig sabihin? May imahinasyon tong dalawang to. May nakikita itong dalawa na hindi natin nakikita. Hindi natin alam kung magkaka-jamming sila ni Bongbong, no? But ako, yun ang aking tingin dito sa dalawang magkapatid na ito. Ang lesson natin dito, para itong flood control. Gayunman, sinabihan na raw niya ang kapatid na wag nang magpatumpik-tumpik pa kapag may ganyang uri ng pagtatangka. Wag ka naman patumpik-tumpik. Pag kami ganyan tangka, tanungin mo na, offer ba yan o ano? Makipag-deal ka na. Ay, anuhin mo na. Makipag-bargain ka na. Hindi yun ang ibig sabihin. Ano bang ibig mo sabihin, Boying, na wag magpatumpik-tumpik yung kapatid mo? Talagang merong direct connection, arrestuhin mo na. Kasi bribery na yan eh. Ayun, yun ang sinasabi ko. Ganon dapat ang ginawa. Arestuhin mo na. And at the same time, nag-announce ka na rin eh. Di pangalanan mo na. Para kayong si Ping Lacson yan. Bakla. Hindi, gawaing bakla. Hindi ko sinasabing bakla si Lacson. Nag-announce ka na. Di pangalanan mo na. Corruption of public officers yan. Sa gitna ng tangkang panunuhol na ito, Tomorrow we're filing a case, no? Sandigan Bayan. Tomorrow or Monday, we're filing a case Sandigan Bayan. Yan. Hindi ako may sabi niyan. Siya. Tomorrow, we are filing a case. Ibig sabihin, pag tomorrow, tomorrow? Friday, Biyernes, walang kaso. Puro dakdak. Nililinis lang nyo yung inyong pangalan na kayo ay hindi nababayaran. Ano na to? Dire-diretso na to. ayaw pang idetalye ni Ombudsman Rimulya kung sino ang kakasuhan, pero may kinalaman pa rin daw ito sa maanumalyang flood control projects. Tinanong din si Ombudsman Rimulya tungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez at posibleng koneksyon niya sa mga diskaya. We're deeply into the investigation of former Speaker Martin Romualdez, and he will get more news next week. Kinukuha pa namin Ito ang usapin dyan, Na napapansin nyo na talagang nilalaglag na to si Tambaluslos. Hindi ko alam kung ito ay strategy nila para lang papakita sa taong bayan na ginagawa nila yung part nila, pero sa dulo, papatakasin lang si Tambi, gagawa nila ng exit plan, sasabihin napatunayan na wala din namang tamang ebidensya para siya ay kasuhan, bagamat yung iba ay siya talagang tinuturo. Or talagang nilalaglag na si Tambaluslos. Alam nyo, malalaman natin yan sa lalong madaling panahon. Kasi kung itong mga ito ay puro daldal lang at hindi talaga ginawan ng investigasyon, next week, as early as next week, walang investigasyon kay Tambaluslos, andi dito na naman tayo. Doon sa sitwasyon na binubudol na naman tayo sa pangunguna ni Bongbong Marcos. Lalong-lalo na pagka si Tambaluslos ay nakaalis ng bansa. Hindi frinis ang asset, hindi nakasuhan, ni hindi inimbestigahan, tapos nasa ibang bansa na. Na-drawing na naman tayo, tapos may usapan na yan. Sigurado siya ang fall guy kasi nasa ibang bansa na. So abangan natin kung ano mangyayari.